pinaghahanda na ng AFP ang lahat ng mga miyembro ng kanilang reserve force. Yung sa Reserve Command. Ay para saan ba ito? Nasa linya po si Major General Joel Naknak, ang Deputy Chief of Staff ng Reservists and Retirees Affairs ng AFP. Magandang umaga po, Major General Naknak, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We are live now sa PTV Network at sa Radyo Pilipinas nationwide. Good morning po, General Naknak. Good morning, Kong Erwin and Aljo po. Aljo. Opo. Morning po, Jen. Magandang araw po sa inyong lahat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig at Yes, sir. mga tagapanood sa inyo. Ay, sir, salamat po sa pagsagot po sa aming tawag. Tanong ko lang, alam ko pong marami. Dito lang po sa aming opisina, ay napakarami po mga piloto namin dito, mga assistant, mga driver, mga sumali po, nag-reserve army, karamihan, reserve army, reserve. Pero may balita na pinaghahanda na raw po ng AFP ito mga ito. Para saan po ba ito at bakit kailangan maghanda na ito mga reserve forces po natin, General Naknak? Yes, Kong, actually itong naman po ang ating call sa mga ating mga reserves Opo. to participate sa mga activities, hindi lang po ngayon. Kasi nga yun po kasama sa 4 na mandato ng pagiging citizen armed force. Opo. So kahit na in times of peace, in times of war, or in times of rebellion, kailangan pong nakahanda yung ating mga reserves. Kasi ginagamit din po yata sila, General Naknak, sa mga pag mga bagyo, di ba? Baha, sa mga search and rescue, ginagamit itong mga reserve force natin. Tama po ba? Tama po. Actually, 4 nga po yung mandato nila. Ito po yung provide the base of expansion of the AFP, the Armed Forces of the Philippines, in the event of war, invasion, or rebellion. Yan po yung una. Pangalawa po is to assist in relief and rescue, disaster, or calamities. And then pangatlo, to assist in socio-economic development. At ang ay to assist in the operation and maintenance of essential government or private utilities in furtherance of the mission. So, ayan po, malawak yung sakop ng ating mga reserves. Kaya, actually po, yung mga reserves po natin, matutuntun natin yung umpisa ni General Emilio Aguinaldo na po. Opo. Sabi nga niya na, if I may quote, to see the sovereignty of the Philippines respected and recognized by all, each of us must be a soldier in our own right, ready to sacrifice for the defense of our nation. Yan po ang magmula nun talaga namang inaanyayahan ng ating mga citizenry to participate in the defense of our country. Pero matanong ko lang po, General Naknak, bakit parang natao naman dito sa medyo umiinit na tension natin with China sa West Philippine Sea? Bakit ngayon po na-announce ito? Or nagkataon lang? Or kasama na talaga ito, pinaghahanda natin, just in case? Wag naman sana, pero just in case. Opo. Hindi naman po bago yan. Even before pa itong mga tension na ito, ay talaga naman pong meron na tayong of course, ngayon po, ako po ay naupo na Deputy Chief of Staff for Reservist Opo. and Retirees Affairs of the AFP, J9. Opo. Ay nagkaroon po tayo ng mga isinulong ng polisiya. At nagkaroon nga po tayo nitong strategy how to develop the reserve forces of the armed forces. Opo. 2023 until 2028 po. General, meron ho tayong Reserve Officers Training Corps, ROTC sa Pilipinas bilang isa yan sa mga components nga ng National Service Training Program. Kami ni Kong Erwin, graduate po kami ng kolehiyo. Siyempre, ROTC din kami. Natapos po ng mga units na yan. Automatic ba magiging miyembro kami ng reservice ng AFP? Tama, Anjo. No? Lahat po ng basic graduate ng ROTC ay considered private. Yung Yan po private naman tayo. naka-advance, graduate po ng advanced course ay pwede pong ma-commission na officers. Yan po yung kasalukuyang nasa batas. Okay, so ano po gagawin namin? Pupunta ko po kami sa Palista. papalista dyan sa AFP? Uli?
Yes po, pwede po kayong sumali, mag-apply as either as enlisted personnel kung basic po yung grad nakuha ninyo. Advanced graduate po, pwede po tayong magpa-commission at maging officer of the armed forces. Ayun. So pwede pong lumapit yung mga nag-graduate ng ROTC sa pinakamalapit na mga reserve centers po natin. Ano ba ang minimum requirement, sir, para maging reserve? May piloto po ako, medyo dati kong kasamahan sa isang trabaho, sa isang network. Sabi, sir, ako, boss, first year high school lang. Pwede ba mag-reserve? Ano ba minimum requirement ng para makapasok sa reserve? Well, you should be an able-bodied citizen of the country Opo. from 18 to 65 years old po yung Aha. 5 klase po yung reservist natin. Mayroong ready reserve, yung pangalawa po yung standby reserve, at pangatlo is retired reserve. Meron din po mga affiliated reserve. Ito po yung mga kumpanya na tumutulong sa atin. Okay, so Dahil ano ang pwede po kayo mag-apply sa Air Force. ibig sabihin, no, sir, ano ang educational background, ang minimum? Minimum po is of course high school graduate. High school. In fact, basta 18 years old po kasi kung citizen army, hindi po tinitingnan yung kanyang educational background. So pwede kahit na kunwari grade 6, gusto niyang magpa-reserve, pwede rin. Sir, basta can read and write. Pwede rin po. Kasi katulad po ng ating mga CAFGO ngayon, called to auxiliary, yung geographical units natin, yung CAFGO. So ito pong mga CAFGO ay reservist po yan. So kahit hindi po yan nag-graduate ng high school, pwede po natin silang kunin. Ayun. Sir, Army lang ba? Lagi ko nakita kasi pag weekend, mga naka-uniform, Army lang ba? At saka Navy, American, meron din bang Air Force at saka Marines, sir? Meron din po, sir. At yan na nga, pwede pong kung piloto or technician ng mga airlines, pwede po silang mag-apply bilang reserve sa Air Force. At yung Marines po, meron silang sariling reserve. Paano kami ni Aljo, sir? So pwede kami sa public affairs ng AFP reserve. Pwede po. At, Or isabak si- na ako. civil relations. Sa civil relations, pwede po. Sa gera na, sir. Sabak nyo na ako doon. Wag ka namang masyado ka namang hot na hot eh. Para umalis na yung mga... Wag namang ganon. nananakop na yan. Pero seriously, sir, so pag mga, kagaya itong dalawang cameraman namin, pwede ito sa civil relations. Meron tayong civil relations service at saka mga CMO regiment ng armed forces po. Ayun. Anyway, sige po. Nako, marami pong salamat, Major General Joel Naknak, Deputy Chief of Staff ng Reservists and Retirees Affairs ng AFP. Good morning po sa inyo, sir. Good morning. Mabuhay po ang AFP. Maraming salamat po Kong Erwin at Anjo, at maraming salamat po sa pakikinig ng mga nandyan po sa inyo ngayon. Salamat. Thank you po. Si Colonel Francel Padilla, ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Colonel Padilla, good morning. Magandang umaga, Kong Erwin and Sir Aljo. Morning, Magandang ma'am. umaga po sa inyong taga-subaybay po. Opo, kausap po namin si General Naknak at pinag-uusapan po itong mga reservists. Pero isang mabilis na katanungan lang po. Ito po ba yung announcement ng AFP? Saan po galing ito? Sa DND or kay sa Commander-in-Chief natin kay Pangulong Marcos na binigyan ng instruction ng AFP na paghandain ng lahat ng mga reservists, Colonel? Eto sir, no, from the tall order na po din ni President sir down the line, kasama na kasi to sir sa comprehensive archipelagic defense concept natin. Ayun. So, yung dahil comprehensive na nga po itong concept, no, kasama dito sir yung facilities, facility readiness, and itong reservist sir will fall under the personnel readiness. So, kailangan po natin malaman ilan yung strength natin at kung sino-sino po yung pwede nating i-deploy. Ayun. Ano ba ang maximum na pwedeng maging reserve pa rin? Sabi ni General, 18 to 65. So pag 64 ka pa lang, pasok ka pa rin dyan. Yes, sir, no? 3 categories kasi sir itong ating mga reservists. Meron tayo yung pinaka-ready reserve. At according to sa RA 7077, sir, no? Lumabas mo since 2012 pa po ito. So,
ang ano natin sir, ready reserve, ibig sabihin ito sir yung immediate na pwede nating i-deploy. Ito yung mga bata pa sir, 18 to 35 years old. So meron po tayong standby reserve, yun po yung 36 to 51 years old po. And yung 51 years old to 65, yun po yung retired reserve natin. Basta po, lahat itong kategorya na to, they should be able-bodied. Okay, may nag-text dito. May allowance ba yan, pagiging reservist? Colonel? May nag-text sa akin Depende dito. sir kung ano nga yung category mo sir. Oo, Kung okay. nandun ka po sa active reserve po, Oo. ibig sabihin sir, habang kami po dito po sa active po na officers and Oo. enlisted, no, may mga kasama po kaming reserve officers. So meron pong allowances ito. Oo. Kaya kunwari, pag weekend, yung mga weekend warrior, kung tawagin, nagte-training lang pag weekend, yung araw lang na yun sila babayaran. Tama po ba, Colonel? Wala pong allowance. Sir, usually sir, kapag ka po meron lang din available po na funding, meals for the day, ganun sir. So, ano Yung po ito? uniform, Yun. pero yung sino nagbibigay ng uniform? Mahal yan. Ito yung mga gusto ng mga civilian. Maganda raw yung Oh. uniform ng Army at saka Marines. Kanino? Opo, Libre sir. ba ito? Ang reservice natin sir no na nag po, it's voluntary sir. So they buy their uniforms but depende po sa programa. So katulad po ngayon sir, ang ginawa po ng mga ng Armed sa Philippines, naglagay tayo sir ng general to head sir our divisions in terms of reservists sir no. So may programa sir like in our case sir, I came from 7ID. Yung active po, we will donate an issue to our counterpart reserves. So nagbigay po maraming uniforme sa mga reserve force. So depende po sa programa sir ng locality sir. Saan pwede na bilhin yung uniforme? Pwede ba just Divisoria? Hindi Sa Meron din po may sir, na, patahian sila. Sa Di ba, ma'am? Quiapo. Hindi naman po pwede basta-basta lang yung mga Divisoria, mga Quiapo. Ang alam ko dyan, meron dyan sa may tabi ng Camp Crame, may mga uniform dyan. Or meron talaga kayong official na Meron ba gumagawa ng uniform. Di ba ba, Colonel? Colonel? Yes sir, may official po tayo na tela sir no para hindi po tayo magmukhang iba-iba pagka Marami sa Quiapo yan, Colonel. Gusto ko nga bumili. So, may official na yan po tayo. Alam mo, hindi ba sir, ay ma'am, bawal yung hindi ka naman reserve pero suot-suot ka ng uniforme ng AFP. Di po ba pwede kang kasuhan? Usurpation. Opo sir, no, bawal po ito. Meron pong tayong provisions din po sa batas na bawal lang uniforme ng sandatahang lakas na hindi po authorized. Bili nila ako ng sombrero. Pero pag reserve ma'am, pwede siyang Pwede. pagpunta siya sa training or pag pinatawag sa headquarters, pwede siyang mag-uniform. Po sir. Ayun. Pwede alright. po ako mag-apply ng second lieutenant. Bah, Kasi private na tayo ngayon eh. private Sabi ni General kanina. pag graduate po kami ma'am ng 4 years degree, 4 years pwede ba kami degree. mag-apply? Depende sir sa Nag-ROTC sir, kami, sa- ma'am. Nag-ROTC kami. Nakompleto namin yun. Opo, sir. Oh. Pwede po ninyo yun, sir, magiging second lieutenant ka po kayo, sir, kung from ROTC po, i-accredit po yun. Pag professional naman po, sir, like mga doctors, lawyers, diretso po ang minimum po na rank. Opo. Pag congressman, So, halimbawa si Kong Erwin, Congressman, General. sir, Lieutenant Colonel na po Lieutenant ang Colonel ka na. minimum Bakit, sir. General? Magte-training tayo dyan. Hindi naman basta-basta. Magte-training ba? Kailangan mag-training tayo dyan para hindi naman tayo Yes, magbumukhang sir. tanga. Di ba, ma'am? May training po. Oo. May training po. Mamaya, Minimum of- pag sinabing harap sa kaliwa, sa kanan ako humarap, nakakahiya naman sa mga sundalo yun. ibibilad ba kami sa araw? Siyempre. Sundalo eh. Uli. Alam ka ba naman, official ka, nakapayong ka. Paluin pa kita eh. Ma'am, niluloko ka na lang nitong kasama ko. Maraming salamat po, Colonel Thank you, Francel ma'am. Padilla, ma'am, AFP spokeswoman. Salamat po. Maganda. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po sa inyo. Colonel Erwin Tulfo.